Magandang araw, magandang gabi. So, andito naman tayo sa ating bagong video na konting bibigyan ng reaction. Actually, itong video na to ay matagal na to, nung nakarang taon pa to. Pero bibigyan lang natin ng konting reaction ito dahil pinatunayan nito na ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte ay totoo pala. Sa kabila nito na mga nangyaring itong huling mga nakarang araw na isiniwalat ni former President Duterte, itong BICAM blank amount. Itong BICAM 25 budget na pinaka-corrupt sa history ng buong Pilipinas, itong nangyayari ngayon na yung amount ay ginawang blank na niratified ng both panel ng Congress at Senado at pinirmahan naman ng ating magaling na presidente. So bago natin simulan, ay please naman kung bago kayo sa aking channel, ay please wag naman makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin all notification bell para maging update kayo sa namang video ang aking i-upload. Okay, so kung nakikita nyo itong nasa screen na to, ay bibigyan muna natin ng konting reaction to o pasadahan na natin. Dahil, alam nyo, si Lucas Bersamin, ito ay dating ex-chief ng Supreme Court na ito rin ay inappoint ni former President Duterte. Okay, itong si Bersamin, ito ay ESO, Executive Secretary ng current na presidente ngayon na si BBM. Sa screen na to, nung pumutok yung issue ng issue nitong BICAM na blank amount na siniwalat ni former President Duterte sa pamagitan ni Congressman Ungab, na yung BICAM na yon na niratify ng both panel ng Congress at Senado na meron palang blank amount na actually illegal yun, unconstitutional, hindi pwedeng pipirmahan yun kung merong blank dahil illegal yung wala sa batas. At alam nyo kung sino nag-react doon? Ang unang nag-react ay ang nasa executive, kung saan ang presidente. Kaya nga pwede natin matawag na itong presidente natin ngayon ay nagiging spokesperson ng spokesperson ng BICAM committee. Ay ito naman si Bersamin, ay todo depensa rin sa kanyang bossing. Kaya nagiging dalawang muka, ito namang mga huli, kaya pumutok na itong issue na to, nung medyo mainit ng issue, kaliwat kanan, na nagre-react yung mga tao, at medyo gusto nang pumutok, parang mainit, nagbubukal na laba sa active na isang volcano, malapit na to puputok. At ngayon, ang sabi naman niya, ang palasyo naman daw ay wala siyang pananagutan sa mga anumang problema dito sa BICAM na to na blanco na pinirmahan o iniratified ng both panel ng Congress at Senado. Ganon sila. So parang dito sa phrase na to na sinabi ni Lucas Bersamin, ay parang inamin niya na meron talagang blanco. Ang problema, nung una nag-react na wala tong blanco. Itong problema ngayon. Yan. Kasi kayo, react kayo kaagad. Nagmumukha kayong spokesperson. Spokesperson ng BICAM committee. So ngayon, hindi na nyo alam ang ginagawa nyo, mga mokong. Hindi na nyo alam. Nagiging dalawang muka na kayo. Noong una, nag-react kayo na walang amount. Imposibleng may blank amount yun. Dahil hindi pipirmahan ng presidente yon. Malay nyo, pagdating sa BICAM, may blanco yun. Pero pagdating sa tinatawag na technical stop correction of errors, andun pa rin sa loob ng Congress sa House of Representatives. So, ang tanong dito, kung sino ang responsible sa bagay na yan. Para yung blank amount na yun ay pipila pa na lang kung magkano amount na ilalagay doon. Sino yung mga tao na yon? Ito ngayon ang hahabulin natin. Kaya kayo mga aking mga minamahal na kababayan na tunay na nagmamahal sa ating bayan, na tunay na naghihirap sa inyong mga taxes para ibigay sa gobyerno, na sa hirap at ginhawa, hindi man kayo papayag, pero kinakaltasan kayo ng tax, ay ba, magiging concern kayo. Saan ba dinadala tong ating mga taxes? Binubulsa lang ng mga magnanakaw na to.
Magsalita kayo, maging concern kayo sa ating bayan. Alam nyo, yung amount na yun na billions of pesos, kung gagawin lang man niya na proyekto, itutulong sa, sa ating mga farmer o sa mga proyektong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino. Ang laking pera yan. Yung mga billions of pesos na yan na napupunta sa wala, napupunta sa mga magnanakaw. Ito ang problema ngayon. Wag lang ako, wag lang sila, wag lang ikaw ang magsalita. Dapat lahat tayo magkakasundo. Kailangan to, kondinahin natin itong nangyayaring itong nakawan. Tanghaling tapat, ninakawan tayo ng billions of pesos mula sa ating mga taxes. Maliwag na itong panuloko ng kung sino mang kasabot nitong mga blank amount na to na niratified ng both panel ng Congress at Senado. At pagdating naman sa tinatawag na tactical stop correction of errors, ay doon na nagkakaroon ng mekos-mekos. Kaya ngayon ang gobyerno hindi nila alam kung anong sasabihin eh. Itong si Lucas Bersamin, naging dalawang mukha nito eh. Okay. So ngayon, yung sunod dyan na nasa screen naman yan, ay kilala ba niyo itong congressman na to? Si Congressman Ortega? Alam nyo sa nangyayari ngayon na issue, dahil uminit na talaga issue ng BICAM scandal na nangyayari ngayon, para magkaroon lamang sila ng excuses o palusot. Alam niyo ba? Dinamay pang ating Vice President na nananahimik. Imagine yun, nanahimik yung tao, ginugulo nila. Pagkatapos silang gipitin sa kanyang pondo at inipit siya dahil nga daw sa issue ng confidential fund na ganito ganyan daw, ay nga inipit na. At ngayon naman nagkakaproblema sila sa BICAM committee. Ang palusot naman nila para daw i-restore yung pondo ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Kita ninyo itong mga paggagago ng mga congressman na to. Itong si Ortega, ang bata-bata pa. Budol na. Pambihira naman to. Pambihira naman. Grabe naman. At ito na naman. Dito naman tayo. Dahil sa issue na to na mainit na itong issue pa rin ng BICAM na to, para ma-divert yung issue at mapunta dito sa ICC na naman. Wala nang katapusan. Puro na lang ka ICC. Sabi nga ni former President Duterte, papasukin nyo. Papasukin nyo. Ano to? Pananakot para hindi may pagpatuloy ang pagsiwalat dito sa ginagawa ninyong katarantaduhan dyan? Pananakot sa ICC. Pananakot sa impeachment ko, no? Alam nyo, umabot na sa tatlong complainant yung impeachment trial, pag-impeach kaya Vice President Sara Duterte. Pero anong nangyari? Nakatenga pa rin. Bakit hindi nyo pa yan ipapasa sa speaker nang mapag-usapan na yan? Kung talagang malakas yung mga ebidensya nyo dyan, ay, ipasa na niyo i-forward na niyo dun sa speaker, Martin Romualdez, para magawa na niyo kung anong gusto nyo. Para lahat kayo dyan, ng mga pabor dyan, okay, pabor dyan sa impeachment ni BP Sara Duterte, ay, magkalaman na. Puro kayo pananakot eh. Puro kayo pananakot. Ano ba nangyari sa gobyerno ito? ICC impeachment, ano ba yan? Kakaloko kayo. Okay, so ngayon ay simulan natin tong pag-react dito sa panunod dito sa nakarang interview ni Vice President Sara Duterte nung mga nakarang taon. At dito sa video na to ay pinatunayan dito ng ating Vice President kung sino talaga dito ang humahawak ng budget ng buong Pilipinas. Alam mo kung sino? Walang iba dito. Dito, mapanood natin, mapakinggan natin itong dalawang mokong na to na si Congressman Zaldico at si Speaker Martin Romualdez. Panunurin natin paano nila pinaglalaruan ang budget ng bawat department sa buong Pilipinas. Dalawang tao lang nagkocontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Okay, dito. So, pinapaliwanag ni Vice President Sara Duterte dito yung mula sa
NEP, yung tinatawag na National Expenditure Program. Galing to sa executive sa presidente, yung proposal na budget. At ibababa to sa legislative, sa House of Representative. Meron dyan tinatawag na first reading, second reading, at third reading. Pa nakapasa yan, ipo-forward naman nila yan sa Senate. At meron din tinatawag dyan na first hearing, second hearing, third hearing. At pag nakapasa yan, magkikita-kita na yan sila. Yan yung tinatawag na BICAM. At sa BICAM na yan, magkakasundo na yan sila. Titingnan nila yung lahat ng amount na yun kung mag-match ba lahat yun, mag-match. Mag-match yung mga blank amount. Yan. Panunuran natin. At tinatawag, by the way pala, yung binanggit ni Vice President Sara Duterte na NEF, yung National Expenditure Program, yan yung proposal ng executive. Ibaba nila sa lower house at upper house. Yan yung tinatawag na, pag nakapasa yan yung tinatawag na GAB, yung General Appropriation Bill. Yan na yan. Pagkatapos yan, doon na, magkita-kita na sila sa BICAM, doon sa blank amount. At pag nakapasa na yan doon, yung blank amount, darating na yan doon sa tinatawag na Technical Staff Correction of Errors. Andun yan sa loob ng Congress. Alam mo mangyari dyan? Mekos-mekos na yan. Mekos-mekos na yan. Sila mismo dyan maglalagay ng amount. Ganon. At pagdating doon sa presidente, hindi natin alam kung kasabot yung presidente doon sa mekos-mekos na yon o wala siyang alam. Kaya dapat talaga dito ipatawag talaga kung sino responsible dyan nang magkaalaman na. Ganun lang kasimple yan para magkaalaman. At akala naman ng ating presidente nung nakita niya yung lahat ng 200 pages na yan na above of plus na 200 pages ng inimekos-mekos na yan ay kompleto ang amount kasi tinapos na nila dun sa Technical Staff Correction of Errors. Mali natin sinong kasabot dyan, di ba? Bago nila iniprinta at ipamigay sa mga member ng Congress at saka sa Senado. Ganon. Kaya nga nag-react agad yung ating presidente, naging spokesperson ng BICAM committee kasi wala daw, ganun, walang blank daw. Kasi paano nga magkaroon ng blank yun na mekos-mekos na yon. Ganun lang yung kasimple. At pagdating sa presidente, pipirma niya, yun na yung tinatawag na final na, tinatawag yun na GAA, General Appropriation Act. So yun na yun. Pero dahil sa nagkandaletsi-letsi na sila ngayon, at ang dami nilang palusot, eto na. So ipagpatuloy natin panunod natin dito kay Vice President Sara Duterte. Nakita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan niya lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yan noon eh. Sabi ni Saldi ko ano, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang BICAM na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So ngayon, yan, bibirahin. Susundutin na ngayon ni Vice President Duterte itong si ating presidente na si BBM Marcos. Ay itong si Bongbong Marcos. Bibirahin na niya ngayon kung gaano ba ano ba ang tawag dito? Pwede mong tawagin inutil to? O walang pakialam sa nangyayari? Grabe naman to. Ay, nako. you have a full cabinet of experts, finance experts nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na? Ano nangyari? Bakit naging ganito? Oo nga ba't nga nagtanong? Mr. President, ba't nga nagtanong? Nakikita mo na nga sa ibaba mo yung mga nangyayaring problema eh. Nakikita mo, hindi ka man lang nagtatanong. Alam mo kung yung presidente lang natin ay marunong magmanman sa nangyayari sa kanyang ibaba, sa kanyang mga tao, syempre, mag-react ka talaga. Kasi, alam nyo, at the end of the day, Mr. President Bongbong Marcos, kung ano man maging problema sa ibaba, sa mga kabinete mo, ikaw ang masisisi dyan. Ikaw yung pinuno. Kung anong kapalpakan na ginagawa nila dyan, ikaw rin ang may tuturo dyan. Diba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB?
O, pagdating ng Senate, wala nangyari. Tingnan nyo. O, bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, diba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? O, bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun ha. Hindi ko lang alam kung alam niya. Yan nga ang tanong eh. Yan nga malaking katanungan. Either ba alam niya o hindi niya alam yung mga mekos-mekos na nangyayari sa ibaba. Malaking katanungan yan eh. Mr. President, malaking katanungan yan. Ito sinasabi ng ating Vice President eh. Kung gaano ka alam nyo ba? Kulang lang sasabihin ng ating Vice President dito na natutulog ka sa mesa mo. Pinapabayaan mo yung mga tao mo magtrabaho at ikaw naman ngayon na naiipit. Nakikita mo na nga may mga mali-mali dyan eh. Hindi mo kinukundi na. Pinapabayaan mo sila magtrabaho, nagmimekos-mekos. Ngayon, anong nangyayari? Yung nga sabi ni Attorney Vic eh, alam nyo, kahit na anong iwas-iwas nyo dyan, at kung ipoporward dyan sa Supreme Court ni Congressman Ungab, at ipaano niya yan, kung dadalhin niya sa korte yan, alam niyo ba ang maaaring kakaso sa inyo? Sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Ito kay mismong sa bibig ni Attorney Vic Rodriguez. Alam niyo kung anong kaso? Kasi sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay wala daw pwede kakaso sa kanila. Doon ka nagkakamali. Meron. Ayon kay Attorney Vic. Alam niyo kung ano yun? Falsification of legislative document. Yan ang pwedeng ikaso sa inyo dyan. Yun. But there is an expectation that alam mo, kasi ikaw ang nag-submit ng NEP, at nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung GAA. Nakikita niyo yung impression ng mukha ni VP Sara Duterte. Para nakaka-insulto, di ba? Ang ibig sabihin ng impression ng kanyang mukha, mga kababayan, itong ating presidente, patulog-tulog. Sabihin natin, pwede natin sabihin, weak. Sa tama nga sabi ni former President Duterte na, itong presidente na to ay weak. At sabi naman ni VP Sara Duterte, itong presidente na to, hindi niya alam kung paano magiging presidente. Wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. Yung page 2 na hindi niya alam, yun na yung mga blank amount. Yun na yung mga blank amount na hindi niya alam. Pagkagising niyo, at ang sabi niyo, walang blank amount dun. Kasi sa baba pala, hindi mekos-mekos na yung pagdating niya sa taas, dun sa kanya, sa table niya, kasi hindi na siya nagre-review. Paano niya may review yung 200 pages niya? Hindi siya nagre-review, sabi niya, wala naman blanco dyan. Kaya ngayon, todo hugas kamay kayo, ha? Kasi talagang hindi na biro tong ginagawa niyong anomalya, panggagago niyo sa taxes ng sambayan ng Pilipino na kanilang pinagpawisan, na pinaglaruan lamang ninyo at nilalagay niyo sa inyong mga sariling bulsa. Imagine billions of pesos. Hindi lang thousands lang, kundi billions of pesos na ginagawa niyo sa BICAM committee, na kung sino man ang responsible dito sa mga panels na to, both Congress at saka Senate, dapat kayo mananagot sa bayan. Okay, mga kapatid, dito natin tapusin nating reaction video. Sana naman kayo natuwa dito sa ating pagbibigyan ng reaction video. At please naman, kung bago kayo sa aking video, aking channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit na rin all notification bell para maging update kayo sa mga video aking upload
na ating bibigyan ng reaction sa mga nangyari ngayon sa ating kapaligiran, sa ating bansang Pilipinas na ating minamahal. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Huwag lagi kalimutan yung safety first.